Hello everyone! Hello Philippines! And maayong buntag ug maayong gabi Cagayan de Oro. I'm here again, Nisa, your podcast manager, your podcast VA, and I'm the host of Adulting with Faith. This podcast is designed to remind you that you have a safe space here. Navigating adulthood is tough, but together, through insights, stories, and shared inspiration, we can overcome it all. And tonight, ayan. And tonight I have a guest. She's very beautiful. Oh. Beautiful in a way she is. All right. I have a very beautiful guest here. She is Miss Sarah Lugdo. All right. So also known as Kido, a former radio DJ, senior high school teacher, now the voice behind Sarah's bedtime stories. All right. Ah, So introducing you my guest tonight, everyone. hel Sarah. hello! Hello, Ayan. Hi. Nisa, Hi, and Sarah. How are hello sa you? mga I'm fine. Na-flattered naman ako dun sa introduction mo. Thank you so much, Nisa. Sobrang bait naman nun. Parang nakaka-bless yung introduction. Ayan, sabi nga nila 'pag iba yung nag-i-introduce sa'yo, parang iba yung feeling sis. Parang, Parang naiiyak ako. kinikilig ako. Oo, kasi nakakaiyak. I cry. Thank you dun. Oo, kasi parang iba talaga yung feeling 'pag iba yung nag-i-introduce sa'yo. But yes, tonight, I'm so happy that you're here with me, Sarah, to share your story, to share your adulting stories, everything na puwede mong ma-share dito sa programa natin to give inspiration to everyone who is listening right now. And since it is Adulting with Faith, we will be talking more about your experience in your adulthood, stages, and especially how you overcome it through your faith. Parang let's have a mix of that one. So, ayan, today I prepared some questions and let's talk about that. But before anything else, I want you to introduce yourself to our listeners. Yes, I introduced you, but I want you to talk about you more Oh than my I have. gosh. Oh, Go. thank you so much. So, yeah, I'm Sarah, but I would love to be called as Kiddo kasi yun yung isa sa mga naging palayaw sa akin when I was younger. Nung nagsa-start pa lang ako sa adulthood. And before, I consider that as my weakness. Like, parang feeling ko I'm a weak person kasi I always feel like I'm a young person, like a kiddo. Yung minsan gullible, minsan mababaw ang kaligayahan. Pero when I entered adulthood, I figured out na yung pagtawag sa akin ng kiddo, hindi pala yun weakness. That could be my strength. Kasi dahil doon, I was able to understand myself and I was able to do things that I didn't know na magagawa ko. So that's why I want to be called as kiddo. And then, yun nga, nakwento mo yung mga past experiences ko. And I'm so happy ngayon na nag-guest ako ng podcast kasi that's my way also of promoting my own Sarah's Bedtime Story. So, mas makikilala niyo siguro ako pag tinanong mo na ako sa mga questions mo. So, yun lang. So, it's for you to find out who is Kido. Ay, ganun. Ayan. Alam mo, naintriga ako sa palayaw mo na Kido. Palayaw pala talaga yan? Yung parang Yeah, yan yung I tinatawag nila sa'yo? there is one person who called me that. Siya yung naging turning point ng adulthood ko. So, parang sa kanya nanggaling yung mga lessons na natutunan ko. Tas before, hindi niya sinasabi sa akin bakit niya ako tinatawag na kiddo. So ako, ang iniisip ko lang dahil mas matanda siya sa akin, kaya kiddo yung tawag niya. Hmm. Pero hanggang ngayon, I was able to find meaning dun sa kiddo na yun. Kahit napapunta na ako sa late 30s, meron pa rin pala. Kaya, yun yung character na pinakilala ko rin about sa sarili ko. Tari na curious siya. Oo, kasi unique siya. Kasi I have this story about that word kiddosis. Kasi actually ginamit ko siya dun sa profile portfolio ko, dun sa Oh. website ko in my business. So one time I sent it to my
client, prospect client. So, Mhm. nung chinek na niya, sabi niya, "Where are you from?" Sabi ko, "I'm from Philippines." Sabi naman niya, "Is Kido a familiar word ba daw dito?" Sabi niya. Sabi kasi Ah, it sounds like parang taga-ibang ano, state, sabi niya. oh, Sabi ko, talaga. ganun ba? Ngayon ko lang alam." Kasi mostly 'di ba may ano tayo na, "Uy, Kido," parang may word na ginagamitan ng Kido dito na Oo. sa atin, parang palayo or tawag Mm, lang sa mga tawag ano, lang. oo, tawag lang. Pero sa kanila nga, na-curious siya sa ginamit ko na word kasi sabi niya, gamit na gamit kasi yung word na yun sa kanila dun sa West Coast, ganun, ganun. So, Ah. sabi ko, "Ah, ngayon ko lang din alam." Ako din. Ngayon ko lang nalaman dahil sa'yo. Oo, sabi niya, familiar pa rin pala nitong word na 'to diyan sa inyo din sa Philippines, which is Mm, Asia tayo, 'di ba? Tas yun is mm, parang sa America yan, yung prospect client ko. mm. So, ayun. And thank you so much for that wonderful introduction, Sarah. Oh my gosh, no worries, sis. No worries. So, just a short story, Sarah and I met sa isang exclusive Yeah. course ng ValuePod, which is the SWP program ni na Mm. Coach Se and Coach Eloy. Andun ko siya Hello po. nakilala. Shout out sa aming mga coaches na Yeah. napaka-generous. Ayan. At baka caring. Yun yun. Yes. As in, para na Mm. tayong mga anak. Totoo. Para ka Oo, totoo. nagkadalawang mommy. Oo, tapos, I'm so happy na nandito ka, Sarah. So, you have mentioned a while ago na may tumawag sa'yo na Kido. That is also a person na nagpaliwanag sa'yo about during your adult stage. Can you share a bit of the story on what do you mean on that? Because nung younger years ako, teenage years ko, I'm very dependent to people. Yung konting, grabe naman yung mga questions. Hindi ako prepared. Parang nagmaganda. Hindi. Seriously, when I was younger, I always wanted the people to be near me. Yung parang pag may pinagdaanan ako, gusto ko updated sila. Clingy ako. Tapos, kapag ka meron akong problema, na na-experience, syempre from teens, pag nag-graduate ka. Nung time kasi na yon 19, nag-graduate na ako ng college. So, 20, working na ako. So, dun ko nakita bigla yung change ng lahat. So, Mm. sanay ako na available lagi yung mga kaibigan ko sa akin, na pagka may problema ako, may sasagot. And come on my 20th year, doon ako biglang nagbago yung tingin ko sa lahat. Hindi man nagbago sa lahat, parang doon ako na-shock na, ay, ganito pala ang hirap ng adulting. Kasi graduated noon as an achiever. So, cum laude ako nag-graduate. So, parang ang expectation ko, may maganda akong trabaho. Tapos, nung nagka-first job ako, it was a good job, pero it's not enough for me to live. Like, para lang akong may estudyante na may allowance. And then, hindi ko alam kung anong gagawin ko next. Tas meron akong mga problema na paano pagkakasyahin ng pera ko, hindi ko alam. So, all of these things and more, parang I wanted to know the reasons. Yung gusto ko maintindihan kasi naninibago ako. That time, ang hilig kong mag-self-pity. Yung parang every time may pinagdadaanan ako, ang way ko ng pagtatanong is parang kawawa ako, ganito, ganyan. And then that person who called me kiddo, dun niya sinabi sa akin na kawawa na nga yung sitwasyon mo, gagawin mo pang kawawa kasi kakawawain mo yung sarili mo. And dun niya sinabi sa akin na self-worth comes from within. Na you can only control what you can control. And kapag meron kang mga bagay na pinoproblema, nahihirapan ka, you don't have to figure out all those things. Kasi nung bata ako, di ba pag ganun, parang kaya mo pa kasing ayusin ng lahat eh. Hindi pa naman ganun karami yung external forces. Parang it's just bawa, school matters. Mm. Parang kagrupo mo lang, tsaka ikaw. Pero pag nasa adulting ka na kasi, ang dami ng involved and yung mga involved, hindi naman sila mag adjust for you kasi unang-una, parang part ka lang ng buhay nila, hindi ka priority. So, that time, hindi ko yun naiintindihan. Lahat ng sinasabi niya sa akin, tinatandaan ko pero hindi ko na-absorb. Mm. Pero tinry kong isabuhay. And it took me years before ko na-practice yung sinasabi niya. And now, let's say 8 years after, doon ko na-realize na buti na lang siya yung nakausap ko that time. At buti na lang pinakinggan ko yung mga sinabi niya. Kasi now, I am the parang kabaligtaran na nung Sarah dati na
very dependent, takot mag-isa. Ngayon, I can. Yung, in fact nga, I'm living alone right now. And naiintindihan ko na may mga tao talaga, like in our lives, hindi sa lahat ng pagkakataon, merong nandun sa'yo to answer you. But it doesn't mean hindi ka nila kaibigan or hindi ka nila mahal. Sadyang we are just in that stage of adulting. So before kasi, yun yung pain ko na parang, iniiwan na ako ng lahat. Wala na yung mga friends. Kaya ko nasabi na turning point siya. Kasi, ganun pala, yung sa una, hindi mo siya magigets. Parang, magko-question ka. Pero dahil may tiwala ka dun sa tao, tapos in-apply mo siya, ngayon siya nag-figure out. And then, yung sinasabi ko na tuloy pa rin yung definition ng kiddo sa akin. Kasi kahit na adult ako, may mga times na yung pagiging kiddo ko, like yung pagiging masayahin ko sa simpleng bagay, hindi ko naman yun nawala pala. Kumbaga, the good things about being a kiddo, happy ako na nandyan pa rin sila. Yun pala talaga yung character ko. I don't have to change naman lahat. Dahil tinatawag niya akong kiddo, I felt like na-appreciate naman niya yung pagkatao ko. So, yung mga good things about being a kiddo, natira yon. Like, happy ako sa simpleng bagay, madali akong makakita ng mga magaganda. Madali rin akong na sensitive rin ako. Pero yung naalis, yung mga iyak agad. Though umiiyak pa rin ako agad ngayon. Alam mo yun, yung, okay, so this is me really. Kaya niya ako tinawag na kiddo kasi that's my personality. Ang good thing lang, yung mga medyo hindi maganda, yun yung mga naalis. So, parang dahil doon sa pagtawag niya sa akin ng kiddo, I realized na being a kiddo for me is my character, it's me. Sometimes it can be my strength, it can be my weakness, pero I accepted that is who I am. And if meron akong pwedeng i-improve doon, ginagawa ko siya. So, sorry, ang haba niya, no? Pero ganun yung thinking ko dun sa kiddo. Na minsan, may times na parang feeling ko nagiging seryoso na ako sa buhay. Tapos bigla akong mareremind na, I'm kiddo eh. I can still find goodness in little things. Yun yung turning point ko, pero it took me years bago ko yun na-realize. Grabe, Yun. no? While I'm listening to your story, sabi ko, Mm, marami rin akong napulot sa'yo, sis. Yung pagiging bata mo inside is dapat hindi mm, natin ialis sa mm, pagkatao natin. Di mm, porket nandito na tayo sa stage of adulting, is makakalimutan na natin yung pagiging masayahin, pagiging mm. kontento sa mga bagay na andyan Bagay para na, sa atin, yung mga oo. bagay na all the blessings given to us. Para kasing pag nag-a-adulting, minsan, I really experienced this one, yung tatabunan ka ng mga problema, parang ang laki-laki ng Totoo. problema sa harap Oo. mo, Oo. nakakalimutan mo na maging masaya, nakakalimutan mo Mm. na yung ano, kung ano at sino ka talaga because Yeah. of all the pressure na andyan sa harap Society. mo. Mm. Especially when we are reaching at the age of like 20 to 30, ganun itong stage na Oo. 'to, ito yung stage na 'to na grabe nung na-experience ko like, I think we have the same experience yung Mm. living alone, Oo. working, paycheck to paycheck, mga gano'n na mga bagay tapos may sinusuportahan. Grabe nakaka-burnout, parang pasan mo yung daigdig. Daigdig. Pero if you look at the child in you, ako, ganun ako, feeling ko, kaya happy person din ako kasi I always remember na nung bata ako, pangarap ko lang to. Hmm. Kasi iba yung joy nun eh. Yung parang nung bata ka, pangarap mo lang makapunta sa mga bonggang hotel. Yung may umiikot na pinto. Mm. Nakikita mo lang yun sa magazine. And that was the recent experience kasi that I had. Kaya yun yung una kong naalala. Pero yung dati nakikita mo lang yun sa magazine nung bata ka, parang ini-imagine mo lang. And then ngayon na-experience mo siya. So parang feeling ko because of that kiddo na hindi ko nakalimutan, ang daling maging happy for me na parang feeling ko every time na may na-experience ako na bago na dati nung bata ako, hindi ko naman iniisip na may experience ko. Ang saya-saya ko! Like, I'm happy, I cry, gano'n. So that's the essence of have self-acceptance. Mm, Tapos know yourself well. Know totoo the yun. positive side of yourself. Kasi Mm. pag hindi mo kilala totally yung sarili mo, makakalimutan mo, matatabunan ka ng mga problema. Dati, sinasabihan ako ng mga tao na gullible ako. Yung Mm. parang feeling ko, ang dali ko magtiwala, tapos Mm. niloloko ko, parang nalaloko ko. So, I'm trying to change myself back then, nung mag-start ako ng adulting. I'm trying to protect myself dun sa ganun kasi feeling ko ang tanga-tanga ko, na bakit ako naniniwala. Pero on the contrary, na-realize ko rin na
eh, yun ako talaga eh. Yun yung share ko sa world na madali ako magtiwala. And if they will do something na ikakapahama ko or sisirain yung tiwala ko, that's on them. Eh, hindi ko siya binago totally na hindi na ako nagtitiwala, hindi na ako na... Pero I was at that stage on my early adulting phase, yung natakot akong magtiwala sa mga tao. That's why I did journal writing. Kasi natakot akong magtiwala sa mga tao. In fact, yun yung patungan ko ngayon sa laptop ko. Ang dami nila. And dahil doon, na-remind din ako na it's not me eh. I'm a friendly person kasi. I love friends talaga. So, now, I realize na there are people who would do that, but there are also people who will not do that, who will Mhm. be true to you. And yun yung natutunan ko rin dun sa tao na to na the person who called me kiddo. Ang sabi niya lagi sa akin noon, bakit ka magfo-focus dun sa mga tao na nagpaparamdam na malungkot ka? If there are people there who are trying everything to make you feel loved and happy. So, yun yung lagi kong iniisip. Di ba mas matalino siya? Dapat siya yung Oo. nag-gets. And joke lang. Oo. Kasi may mga tao talaga na given to us by God para maging light into this dark world that we have. You know, we are living in the darkest world. Hindi lang natin alam. But it's really dark. Now, it's getting darker. Kasi Yeah. napupuno tayo ng issue. Kaya nga nagkakaroon ng trust Yeah. issue. Nagkakaroon ng maraming mga Mm-mm. taong manloloko. Kasi the world is getting dark. And that person that you are referring to is given to you as a blessing, sis. So, Sobra. 'di ba? We have Siya this yung one person, 'di ba? in our lives. Mm. Kaya, nung yan minessage mo sa akin na mag-guest ako ng podcast, and then you were asking me questions, parang sabi ko, it's not about me, yung isi-share ko. It's about that person who Mm. has helped me. Ay, naiiyak ako, sis. Ano ba yan? Kasi because of that, ay, sis, grabe naman to. Retreat pala to. Ano ba yun? Uy, magti-trending to. Ay, de, joke lang. Hindi, because of that person, I was able to share stories now on my podcast. And that is helping other young Mm. adults then in their lives. Kasi hindi ko naman siya mapapa-photocopy. Yung parang ibibigay ko siya sa lahat ng mga young Mm. adults. Pero the reason na nasi-share ko yung kwento ko yun. Thank you so much, sis. Na-touch naman ako dun sa Okay question. lang, go back to your story. Ang ganda ng feeling na there is one person guiding you all the way. At the beginning, hindi mo naman marirealize na yung tao pa lang yun ang magbabago ng buhay mo in a way of how he or she guide you. Para siyang light na kahit malayo ka na, as long as you see that light, may guidance eh. 'Di ba? Mm. So that's Mm. how I see your experiences, and that is the greatest blessing na binigay sa ni Lord na Sarah, kahit ano yung madadaanan mo sa buhay, huwag mong kakalimutan yung mga sinabi nitong taong 'to. It will give Sobra. you wisdom, knowledge, and understanding of everything that will happen in your life and in our life, 'di ba? That is how I also decided to put up this kind of podcast na parang storytelling lang, sharing your personal experience about adulthood. Kasi maraming tao na takot maging adult kasi takot sila dun sa mga experiences ng iba. Either way, may iba hindi nakayanan, they kill themselves, 'di ba? Yung parang gano'n. Mm. So, to the point na 'di ba sis, naranasan natin mag-self-pity at yung self-pity Sobra. na yun nakakamatay yun. Yung Sobra, sis. it Sobra leads talaga. it leads to depression, anxiety, o Mm. ano pa yung mga level ng mga ganyan. So, Self-worth din. Lagi mong oo. hindi ka enough, parang feel mo ang daming mali sa'yo, tapos wala ka mapagkakatiwalaan. I was at that stage. Kaya, totoo yun. I always consider that person as my ray of light. Lagi. Kasi kahit ngayon, na kahit anong pagdaanan ko, yung words niya, yung sinabi mo, totoo yung sinabi mo na kapag hindi ko na alam ang gagawin ko, Mm. maaalala ko yun, tapos mababalik ako sa sarili Bababalik ko. ka. Yes, yes, Mm-mm. mababalik ka dun sa point na, oh, back to normal. Kailangan mong maging Na. normal ulit. Kasi especially sa So, mga babae, sis, I don't know, like yung mga hormonal imbalances, whatever. yeah. Especially dadating na tayo sa adulthood, like, yun nga Mm-mm. sabi ko, age of 20 to 30. Naku, grabe yung hormonal changes. Especially, lalo na sa akin na may anak na ako, ganun. Grabe talaga masasabi ko, Lord, I need Ang you. Hindi hirap. hindi ko na hawak tong sariling to.
Yung parang di ko Mm. na alam yung feeling, bakit ako nagkakaganito? It's It's part of part. adulting. So, ang sarap pakinggan 'pag may mga taong nagse-share sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. Nile-lead ka to the way of parang light nga, yung sabi ko sa'yo kanina. Mm. So, right now, sis, you are a full-time freelancer or what's your, Yeah. So right now, I'm working as marketing assistant for a company, and it's a full-time work. Pero on the side, I do this podcasting, and then I am accepting mga speaking engagements. So starting pa lang ako, pero if they want to have their speaker about stress management, finding happiness at work, finding happiness at life, those are the topics that I am currently talking about. So this is my personal dream. So more than the full-time work, I want to be known as well on this side. And that's the reason why we share the same course, kasi I studied how to market the podcast that I'm handling because I want to see it long term. Kasi gusto ko yung stories ko is not just for me, pero gusto ko mas maraming mabahagian. Kasi nga kagaya ng sinabi mo, sis, the world now is they are in need of positivity, of joy. Alam mo ba, before, pangarap ko talagang maging speaker. mm, Kaso, wala akong expertise. Like, hindi ako architect, hindi ako engineer, hindi ako attorney. So, ang hirap maghanap ng field na papasok ka. And that time, na medyo yun yung mga sinasabi sa akin ng ibang tao na hindi ako makakapag-talk. Wala naman akong, degree, kumbaga, parang degree gano'n. na pang ganon, na wala naman akong posisyon na Mm. pang expert. Pero ako, the kid in me, di ba pag bata ka, pag pangarap mo, parang ipaglalaban mo talaga, yung gigil na gigil ka, hindi, meron! So ako, that dream inside of me, nandun yun. Mm. Hanggang sa, yung mga kagaya ko rin na kiddos, yung mga naging estudyante ko, sila yung nagbigay sa akin ng opportunity to talk about it for the first Hmm. time. So, doon ko naisip na, ay, pwede palang, bakit sinasabi ko na wala akong expertise? Eh, ako nga yung una nilang naaalala if they want something happy, halimbawa, after ng kanilang stressful midterm exam week, ako yung naaalala nila. Tapos ang sagot nila sa akin pag ini-invite nila ako, wala miss, gusto lang kasi naming magkaroon ng anti-stress, kaya ikaw yung naalala namin. So that's the time na nag-start siya. So kaya nai-invite ako to talk kasi kilala nila ako sa personality ko. Tapos Mm. doon ko naisip na, ay, hindi rin naman pala kailangan ng sobrang expert ka sa isang bagay. Minsan, yung mismong personality mo, yun yung magsisilbi mong parang edge for you to be invited. So yun yung story rin niya. So about din siya sa mga kiddos. Another definition na naman yun ng kiddo, na sila yung nag-help sa akin din to be at this point in my life. Ayan, andiyan na talaga siya, eh. Yeah, if you Mm. want something, just dig in deep. Mm. Parang hanapin mo siya sa sarili mo. Ayan, nandiyan yan, Mm. lalabas yan. Lalabas because we have God-given talents, sis. At tsaka yung God-given talent na yan, hindi yan makukuha kahit kanino. Kahit anong mang bagyong darating sa'yo, Oo. nandyan at nandyan yan. Hindi yan makukuha ng kahit sino. Especially nung sinabi mo na ikaw yung naaalala nila, ikaw yung nagiging top of mind nila because Yes. it is in you. Walang makakakopya Mm. sa'yo nun. And the Yung way you, totoo. the way you encourage other people, the way you talk, everything in you, inborn na sa'yo. Kasi Yeah. before you were born, you are already created by the Lord about how you will become right now. Aww. Regardless of everything na pinagdaanan mo, you will really reach the destination na perfect in a way na magiging prosperous ka in a way you can give to other people, 'di ba? Oo, That's the life purpose I believe mm. na Oo. you have this inside and you will give it to other people, 'di Oh, ba? ang ganda nun. Isang comforting nung sinabi mo. I have this term, that felt hugged feeling. Mm. And I felt that right. Nauso yun nung pandemic sa akin kasi ang hirap mag-hug nun, di ba? We don't see each Mm. other. Wala tayong ginagawa. And there are things na na-experience ko nun na hindi sila physical hug, pero it felt like a hug. Kaya tinawag ko yun na that felt hugged feeling. And Mhm. yung sinabi mo, sis, grabe, ang ano nun, Ng ang ano that yung felt hugged. balahibo ko actually. Oo, grabe yun.